Natalo kahapon si Rodtang at na-knockout pa. Yung napakalakas at napakatigas na Muay Thai fighter, tinalo ng isang Japanese na magaling sa boxing skills. Si Rodtang ay tinuturing na isa sa mga matitigas na fighter at most entertaining na striker. Kilala siya sa kanyang bansag na The Iron Man. Si Rodtang ang matagal nang naghari bilang one flyweight Muay Thai World Champion. Ang kanyang estilo ay agresibo, laging sumusugod at madalas hinahamon pa ang kalaban niya, nasaktan ang mukha niya. Samantalang huling laban niya kahapon, natalo siya by knockout sa round 5. Nabasag ang kanyang matigas na panga. Kahapon nangyari ang rematch niya kontra Takeru Segawa sa Tokyo, Japan. Sa unang laban nila noong 2005, panalo si Rodtang dito by knockout sa round 1. Pero nabigyan pa ng pagkakataon itong Japanese na makabawi, kaya naikasa ang kanilang rematch kahapon. Ang laban nila ay para sa one interim flyweight kickboxing world title. Pagdating sa laban, sa second round, 2 beses bumagsak si Rodtang. Bagamat nakabangon si Rodtang at nakipagsabayan pa sa third at fourth round. Pero pagdating sa round 5, tuluyan na siyang na-corner at bumitaw ng maraming kombinasyon itong Japanese na tuluyang nagpabagsak kay Rodtang. Sa pagbagsak niya, tinigil na agad ng referee para hindi na mapahamak si Rodtang. So sa tema ng naging laban nila mga boss, talagang nakipagsabayan din itong Japanese. Ginamitan niya ng boxing skills. Bihira nga sumipa itong Japanese mga boss dahil boxing talaga yung ginamit niyang estilo. So magaling yung mga combination ng Japanese. Talagang solid yung patama niyang hook. Kapag hindi mo talaga nileg kick ang isang magaling sa boxing, delikado ka eh. Ang mga boxer talaga nanggagaling yung lakas nila sa paa. Kapag hindi mo talaga tinanggal yung footwork nila, hindi mo nileg kick, delikado din talaga sabayan ng mga boxer. Pagkatapos ng laban, napaiyak si Rodtang sa kanyang pagkatalo by knockout. Pero bata pa naman si Rodtang, edad 28 pa lang, kaya babawi pa yan. Isa nga siya sa mga matatagal na champion sa One Championship sa flyweight division. Sa ibang banda naman, Eman Bacosa posibleng babalik ulit sa ring sa darating na June. Sa ngayon, busy pa si Eman sa kanyang taping sa pag-aartista. May balita nga mga boss na naging milyonaryo na po si Eman Bacosa dahil sa kanyang mga sponsor. Mabilis ang kitaan sa sponsor dahil milyon din ang bayad yan. Lalo na ngayon, sunod-sunod ang project ni Eman Bacosa sa kanyang mga sponsor. Kaya yung balitang naging milyonaryo na po siya ay siguradong totoo po yan. Kaya congrats kay Eman mga boss at sana malayo pang marating ng kanyang boxing career. Sabi nga ng mga netizen, kung hindi man pala rin sa boxing, pinalad naman na sa pag-aartista. Kaya suportahan lang po natin ang bawat laban ni Eman mga boss. Sa ibang banda, Teofimo Lopez matapos matalo kay Shakur Stevenson, ngayon balik ulit sa training. Matatandaan na may utos galing IBF na pwedeng lumaban si Teofimo Lopez para sa IBF belt dahil binakante ni Richardson Hitchens ang kanyang IBF sa super lightweight. Kaya pagkakataon ulit ni Lopez na maging world champion mga boss. Marami pang laban na pwedeng makuha ni Lopez tulad na lang sa laban niya kay Ryan Garcia. Malaking pera din yan kung makalaban niya si Ryan Garcia.